na? Okay na. Nawala ba? Dahil po. Okay, happy morning po mga mahalati tagapakinig. At talaga pong alamin natin ngayon itong isang reklamo po dyan sa yan na Toyota. So, alamin po natin sa kabilang linya. Nandyan na ba? Wala pa. Kwento mo na lang kayo. Hindi nila makuha. Okay. Sige po, at habang hinahintay natin ang tawag ng isang nagre-reklamo para po sa ating consumers rights. Kasi karapatan po talaga natin yan na alamin ko ano pong karapatan nito mga consumer sa kanilang mga binibili. Dahil nga ayon sa Consumer Act of the Philippines, ito ay kilala bilang isang Consumer Act of the Philippines, yung isang batas upang mabigyan ng protection yung interest at kapakanan ng mga consumer natin na kung saan ay dapat na sundin ang mga pamantayan po nito. Itong RA 7394. Kaya dapat lamang po talaga na bigyan natin ito ng pansin at sasagutin po yan ng ating nasa DTI sa kabilang linya. Kaya po, habang inantay natin, ay alamin po natin kung ano ang karapatan po nito. Kaya narito po yung consumer na ito na siya po magbibigay po ng kasagutan. Nandiyan na ba? Sir Gerald. Okay. Oo. Happy morning sa iyo, Sir Gerald. Happy morning. Andiyan na ba sa kabilang linya? Sorry. Hindi nila makuha. Okay. Hold muna. Okay. Wala pa po Hello, sir. Happy morning sa iyo, Ma'am Shari. Po natin. 784 7454. Ma'am Shari, dial po kayo ulit. 784. Okay. Nandyan, wala pa? Hindi pa? Mali. Mali. Oo. Hindi nga, ayan. Hello po, sir. Ayan po yung tinext sa atin. Okay na po kayo, sir. Naririnig niya. Oo. Oo. Okay. Salita kayo. Nandito kasi yung number ng Tumawag kami kasi dito. Wala raw na wala na naman. Kung wala ganito na lang, Miss Aray. So, ganito na lang. Ikwento mo na lang yung problema. Pakituyo na lang to ulit ang magandang si Alba. Mali ka mo yung number. Ayun. Tawag. Ay, nag-dial. Ito si Diloy. Ma'am Shari, mali yung number na pinadala nyo. Mali yung number na pinadala nyo. Na lang ulit, ha? Ma'am Shari, anong landline niyo po? Landline. Ano po landline? Okay, at talagang nagkaroon lang po tayo ng konting aberya sa ating mga connection na kung saan po ay talagang medyo may mali lang sa number. At maraming salamat sa ating taga-DTI, si Sir Gerald Calderon, na kung saan po ay talagang naghihintay naman para po mabigyan ng kasagutan yung reklamo po ng ating mga consumer. At hintayin natin ng konti, At bago po yan, habang naghihintay, mag-ariba-ariba po muna tayo. At talaga pong medyo masalimuot. Ito po yung kanyang nirereklamo kasi, diyan yan sa sa Pasig City, yung Toyota. Kaya alamin talaga natin, ano bang reklamo nito. Pag sinabing Toyota, kilala po yan, So, pag malalaking kumpanya, syempre, dapat po, maganda ang kanilang serbisyo. Pero sabi nga, kapag may nagrereklamo, ibig sabihin ay mukhang hindi maganda. Kaya alamin natin. Okay, at nandyan na kaya? Wala pa rin. Sa kabilang linya, wala pa rin. Pag nakaya naman kayo, sir, ikwento mo na lang po. Ganito po, sir. Ganito po. Ganun lang po. Ikukwento nyo na. Okay, at nandyan na. Nasa line na po ang ating si Ma'am Chari, no? Okay.
Happy morning sa'yo, Ma'am Chari De Luna. Hello? Hello, Ma'am Chari. Hello, Sir Gerald. Anday lang pa nagkakaroon ng... Hello? Okay. Ma'am Chari? Yes, po. Chari De Luna? Okay. Ma'am, ano po itong nirereklamo natin hingga sa nabili mong sasakyan dyan sa Pasig City? Noong 2011, right? Nasabi niya ako ng Toyota Fortuner. Pero teka muna, nandyan na ba si attorney, tawagan natin ulit si attorney kasi sa DTI po, itong Consumer Welfare and Business Regulation Group, yan po ang sasagot sa iyong panawagan kung ano po ang reklamo natin hinggil dyan sa binili mong sasakyan. Okay, at nandyan na ba, Miss Bell? Okay, kinokontak pa ulit. Kasi kanina, Ma'am Chari, siya naman yung nasa online. Tapos, mali po yung number yata na na-text po ninyo. Pero anyway, sige, pagpatuloy po natin muli yung sinabi mo. Kailan mo itong binili? Medyo mahina po yung boses natin. 2011. Oo. Right. Oo, 2011. Ano po, Sir Gerald? Ito na po, sir. Opo. Oo. To you po. Ngayon, nagkaroon siya ng mga mathematics at computer. Nag-develop siya ng all around the body. Oo. Ma'am Chari, nasa kabilang linya po ang ating attorney ng Officer Gerald sa DTI po. Okay po. Sir Gerald, happy morning po. Opo, pakinggan po natin itong reklamo po ng isang consumer na kung saan nakabili po ito ng sasakyan na Toyota dyan sa Pasig. So, kung maaari lamang po ay masagot natin mamaya kung ano po yung kanyang reklamo. Okay, ano kaya? Sige. Okay po. Ma'am Chari, ano po bang nangyari? Bali, yung katulad na nabanggit ko kanina, Okay. yung buong body ng Toyota, yung doors niya, kahit nag-develop ng mga parang sulong-sulong ng mga malaman. Hello? Hello po. Unang po. Ayan. Nawala, Hello? Okay, pagpatuloy mo, Ma'am Chari, nakikinig po si Sir Gerald Calderon ng DTI. Bali sa, Pagpatuloy lang, isa yung may-ari ng Toyota Show at Toyota Pasig. So, sa Toyota Show, siya kinuha. Sabi ng Toyota Show, kung ganun klase, kasi kung mapping lang, kung dumi lang siya, gagawin na nila sa Toyota Show. Kung hindi lang pang mapping, kaya inirefer nila dun sa paint shop nila sa Toyota Pasig. Ngayon, nung pumunta ako many months ago sa Toyota Pasig, ang sabi nila, mukhang warranty issue, sabi ni Mr. Noel Lara. Sabi niya, papuntakin nila yung mga technical department sa Toyota Santa Rosa, yung parang pinaka-factory nila, para i-fix to metal daw yung sasakyan. Ako pa nga sa kanya kung ilang weeks doon, sabi niya 2 days. Ngayon, meron na siyang isang kondisyon na hiningi sa akin, kundi yung mga gas-gas, i-claim ko na sa insurance ko kasi hindi daw i-cover yun ng Toyota kahit na ba ipinturahan nila yung buong sasakyan. So, nag-claim ako sa insurance ko. Tapos, ang nangyari, ay nag-claim ako kasi tamang-tamang nakabanggay na lang ng sasakyan. Hindi naman ako yung klase na sinabi nila, sige, bangga mo na lang para ma-claim mo lahat. Kaya, hintay ko na magkaroon ng insidente. So, meron na nga, tapos meron na
ganon, oo. Act of God. So, siya acid rain. Mr. Lara, Nawawala po. Ma'am Chari, nawawala po kayo. hello? Okay, pagpatuloy po. Ang sinabi ko kay Mr. Lara, yung tiya ko, 6 years na, pero wala pa siya acid rain. Ibig ko sabihin, kung merong acid rain, dapat libo-libong sasakyan na nagre-reklamo ngayon, di ba? Okay. Considering na sa Manila ako lahat na. Ngayon, ang biglang na-disappoint ako kay Mr. Lara because after all the meetings, after all the waiting, dito sa insurance ko, suddenly, magbabacktrack siya, tapos ang sasabihin niya na lang, hindi yun cover ng Toyota. Yun, at arrange, ang usapan namin, magpapadala ng tao from technical department sa Rosa para to check on the car. Ang nangyari, hindi siya nagpadala ng tao, pagkatapos yung hindi rin niya pinadala yung sasakyan sa Santa Rosa kasi, di ba, ano nga yung tutok-tutok na parang tutok lang ng aspile. So, hindi mo yung ma-appreciate kung hindi mo siya titignan. So, ang ginawa pala ni Mr. Lara, yung lawyer ko kasi, happens to have a friend sa factory sa Santa Rosa, si Mr. Philippe Marie. Eh, ang comment sa Santa Rosa, nagpadala lang si Mr. Noel ng malabong video na hindi naman ma-appreciate kung ano problema ng sasakyan. Okay. Tapos, ang mismo pumunta nung finding na wherein he made me believe na ang mag-aano ng findings, yung technical people, hindi siya. Dahil considering yung position niya na warranty officer, Okay. dahil siya nakakaalam ng position ng sasakyan. Okay. So, ganito, Ma'am Chari, doon lang sa konti mong kanina, itong sinalaysay mo. Hingan po natin ng comment itong ating nasa DTI pangyayon niya, si Sir Gerald. Sir Gerald, ano pong may papayo natin hinggil dito sa kaso ni Ma'am Chari na kung saan po yata yung kanyang sasakyan meron ng problema, pero yung serbisyo po yata mukhang hindi po na ibibigay ng Toyota. Una-una po sa lahat, magandang umaga po sa kapila. Saka magandang umaga po sa inyo. Hindi po gaano sa kanyang details ng kanyang reklamo. Pero I understand sa DTI po, kung yung sasakyan po ay hindi warranty sabi ko si Kumpit po. Meron po siyang karapatan of the warranty. And manufacturer or the dealer without simply value-alive ganitong klaseng warranty po na natin po sa sasakyan. Okay. Doon po sa banda po sa insurance, sa Afghanistan, wala po at ang issues ng insurance. Doon po sa insurance aspect po, hindi po nila makausap po yung insurance condition po meron po silang kausap. Parang nga daw kung maraming nangyari na napunta sa paligoy-ligoy sa madaling salita. Kaya parang nagkaroon po ng irritable po itong ating consumer, Sir Gerald. So, ano pong pinakamadaling gawin natin? Within the warranty po po yung kanya po sasakyan. Ma'am Chari, nasa warranty pa po ba daw? In fact, nakalagay, worldwide kasi ang Toyota, bago ko nagreklamo, tinignan ko sa internet kung merong issue wherein nagkaroon din ng kalawang ibang Hindi, ang tanong may warranty pa, kasama pa daw ba sa warranty? ang kiniklaim nila, 1 year lang ang warranty na painting. Okay. So, While ang warranty ng painting sa Toyota, 25 years. 2011 niya po yun nabili, Sir Gerald Kailan po siya manifest yung pong reklamo ngayon po ba, 2013? Hanggang kailan po, ma'am? Actually, ang sinabi sa akin ni Mr. Lara, kung warranty issue, ito cover pa raw. Although kiniklaim niya rin na baka 1 year lang daw ang painting. Pero kung ganong klase ang workmanship ng Toyota, sana lahat na ng kotse ng Toyota, after 2 years lang, pinakalawang na. So, ang iba pala, Sir Gerald, ay hindi ganon. Hindi daw. Opo. Kaya, ito yung ng ating pinagreklamo noon, Miss Chari. Kasi,
nakita niya nga po na hindi naman po ganun ang ibang sasakyan ng Toyota. Ibig po sabihin, 2011 niya po Nabili? na purchase po itong sasakyan. Opo. Tapos, yung nag-manifest po yung binireklamo niya. Kaya, ganun po ba? Nagkakaito dito ba? Tama ba yun, Ma'am Chari? Ngayon yun, di ba? Oo. 6 na buwan na kayo na. Then, ang gusto po yata ni Mr. Sino yung kausap po sa Toyota muli? Si Emmanuel lang. Emmanuel Lasso. Ang gusto niya kasi, insurance na sasagot. Pero pag warranty issue kasi, hindi niya sinasagot ng insurance. Although yung mga gas-gas, sinagot na ng insurance eh. Kaya lang, yung sinagot na ng insurance Horizon, yung parte nila, biglang yung Toyota, ayaw na niya. Ang gusto niya, insurance na mismo ang mag-warranty. So, ang hinahabol mo, ni Ma'am Chari pala yata, Sir Gerald, yung sa insurance, syempre wala na siya doon. Wala na doon eh. Tapos na po, no? Yung kundi yung serbisyo po ng Toyota na kung saan pala ay hanggang sa ngayon pwede pang habulin ni Ma'am Chari. Eh kaso, ang gusto mangyari daw pala nung is ibato sa insurance. Eh hindi naman na pwede. Dahil tapos na nga ang warranty nito eh. So, paano po yun? So, ang ginagawa po na ngayon po, Ma'am Chari. Chari po. Chari de Luna. Chari? Opo, yung ating consumer. Ang nirereklamo po ngayon ni Ma'am Chari is yung workmanship. Opo, parang ganun na nga. Ang workmanship po, meron po tayong warranty po workmanship na kung saan kailangan yung workmanship is nakasabi po sa ating batas na kailangan niya ko ng 9 days. Ngayon, kung meron po tayong problema doon, pwede po naman i-release po sa amin. Okay. So, paano po, saan po siya tatawag? Pwede po bang... Pwede po silang mag-reklamo po sa amin. Pwede po siguro nilang sumulat po sa... Hindi po ba siya pwede ngayon na dumirekta na po, Sir Gerald? Kasi nga, medyo... Pero wala po tayong tanto ngayon. Kahit sa Monday na. Monday na po. Opo. Pwede po siguro silang pumunta sa pinakamalapit po nating PTI Provincial Office. Opo. So, pwede rin nilang kung tumawag sa 751. 751. Sa inyo na po, Sir Gerald, pwede na po natin i-diretso. Direct na lang po nila siguro kay Director. Opo. Kasi, Sergio. Mario. okay. Pinagda. Bureau of Trade Regulation. Okay. And Consumer Protection. Ma'am Chari. Second floor, PTI building. So, Kaya rin po nilang i-fax po para mas madali. oo, i-fax na lang muna, ano. I-care off na lang po namin sa inyo, Sir Gerald, para mas mapabilis po. Para mabilis na lang po. Opo. Pwede na rin nung siguro i-higit sa amin yung BTRCP, Okay. Bravo, Tango, Romeo, Charlie, Papa, Okay. at BTI.gov.ph. Ang haba. Sige lang po, at ano natin. Ma'am Chari, nakuha mo ba? Bravo, ulitin ko po ba? Ulitin niyo po. Tango, Romeo, Charlie, Papa, BTRCP, DTRCPP. Opo. Bravo, Tango, Romeo, Charlie, Papa, at Yeah. BTI.gov.ph. At DTI.gov.ph. Para po ma-evaluate po natin yung kanyang complaint, yung workmanship po ng Toyota, at meron po din po
pag-asa. Gaano i-address po ng ating ating commissioner at i-evaluate po natin kung meron po pa siyang karapatan na pwede po. Ayan, so maraming salamat. Ma'am Chari, huwag po tayo mawala ng pag-asa, may karapatan po pala tayo. So, meron ka pa bang nais na itanong kay Sir Gerald? Hello? Okay na? So, i-email mo na lang ha, yung mga detalye para po ma-action na agad. Okay, maraming salamat po. Sir Gerald, maraming po salamat. Salamat po. Okay. Okay, yan po mga mahal natin tagapakinig, na kung saan po talagang may karapatan yung ating mga consumers po sa kanilang mga pinamili. Kaya maganda po na talagang alamin po natin yung ating mga karapatan dahil hindi po biro talaga na mag-invest ng mga kagamitan. At talaga pong napakahalaga po ito. So maraming salamat sa ating DTI na kung saan po ay talaga mabilis po ang kanilang aksyon. At Ma'am Chari, maraming salamat din po sa inyo. Copper Stock, pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Bye, we love you all. Hanggang sa muli nating pag-shopping. Shoppers!